Si Mona din yung kasama. Good morning po. Ito, mainit-init pa. Ayan, ito na nga po yung pinakakaabangan ng lahat. Ngayong araw, sa kasalukuyan po, pinag-forward sa akin ng aking kapatid, si Nicole at si Nini. Nag-inform sila sa akin, ngayon palang araw ay kasalukuyan nasa Matakon, Albay. So malapit lang po yan dito sa amin. Dinaanan ko lang yan nung nag-vlog ako na pinag-try ko. Nag-attempt ako na puntahan nga kung taga saan si Kuya Jesus, si Tatay Jesus. Confirm na taga Matakon pala. At dinumog talaga sa Idol Ivana, napakaganda. Karoon po tayong so permission po doon sa may-ari ng doon sa Facebook account. Yan, hinugot po natin at humingi po ako ng permiso para po may pakita ko po sa inyo na andyan nga po ngayon si Idol Ivana Alawi at naiuwi niya na po si Tatay Jesus. Ang pinaka inaabangan po ng lahat ay nangyari na rin after almost 5 years na naging palaboy dun sa lugar na yun, kung saan man yun sa Manila, ay nakauwi na rin po finally dito sa kanyang lugar. Taga Matakon po pala, mapakalapit lang. Diyan lang, sa may Agos, tas Matakon. Unahan ng Agos. Unahan ng Agos. Yan. So, parang liblib na lugar. Hindi siya yung place is hindi siya sa gilid ng kalsada. Ano po kasi yan, diversion. Tapos, possible na looban pa siya. Kasi yung itsura ng location at dinumog sa idol na mga tao. So ito po yung kaganapan. Dalawang video po yan, pagsabayin na natin. Dinumog. Ayan, Idol Ivana Alawi. Sana po ay ano ko na po ito, ang apat. No, at salamat po dahil sa iyong vlog ay nadadamay rin yung aming mga channel. Yung aking channel na nag-views po ng yung pinakauna, yung reaction vlog ko sa'yo, doon sa pinaka vlog mo talaga sa Buntis Prank ay as of now 13,000, and then yung pangalawa 20K, no? Na naging okay po yung aking revenue. Naging okay po nang dahil doon. So salamat po sa sa mga hindi po nakakaalam, ang reaction video po o pagsusubaybay sa mga vlog ng mga sikat ay content po yan. Na nakadepende na lang naman po yan doon sa mismong vlogger kung magrereklamo, no? So ito naman sa Idol Ivana, kaya dala nga nang namimigay nga po siya ng kanyang blessing na natatanggap. So sana naman as kapwa content creator ay okay lang naman sa kanya na mag-reaction vlog sa kanyang vlog. So congratulations kay Tatay Jesus, then sa family niya na lubos ang katuwaan, kasiyahan sa ngayon na nakapiling na nilang muli ang siguro'y matagal na nilang hinahagilap na pamilya, isa sa kapamilya nila na nawalay sa kanila. At masaklap pa nun siguro kasi wala silang balita kung nasaan na. Napakasaklap na pangyayari, pero ang Diyos ay nandyan, ginawang kasangkapan si Idol Ivana at ang kanyang channel, ang kanyang pagbablog na maging instrumento para si Tatay Jesus ay makabalik sa kanyang tunay na pamilya. At doon naman po sa mga tao na nagmalasakit sa loob ng 5 taon doon sa lugar na yun, kung saan man yun sa Manila, maraming salamat po sa inyong
alala sa inyong pag-alaga. Kung may mga nag-alaga man sa loob ng 10 taon, ay maraming salamat po bilang isang Bicolano. Salamat po at minahal ninyo at hindi naman napahamak yung aming kababayan, kapwa Bicolano, no? So maraming salamat po. Lubos ang kasiyahan ngayon ng pamilya ni Tatay Jesus dyan sa Matacon Albay. Dinaanan ko lang yon. Ang tinuro sa akin ni Tatay, yung na-interview natin, Kamalig. So malayo na pala yun. Sabi na, parang may sumasagi, parang may bumubulong sa akin noon na dito lang sa malapit. At yun nga. So susubukan po natin na mapuntahan kapag umuulan na kasi ngayon sana. Kaso syempre as a vlogger si Idol Ivana, meron po yung upload, no? So parehas kami ng platform sa YouTube. Paunahin muna natin sa Idol ng kanyang vlog, no? Bago tayo So siguro okay lang naman na wala doon si at makapunta tayo doon, mahanap natin yung exact location. Maganda kung mismong si Tatay Jesus yung makausap natin. Yan. Mali natin si Kuya Nuli at kung ano pa yung mga doon, pwede natin yung hindi man yan imposible kasi si Mura nga, di ba? Yan. At okay lang naman yan kay Idol Ivana na may iba pang malasakit kay Tatay Jesus kung ano pa yung mga pwedeng gawin sa kanyang buhay, no? Pero alam ko naman na kapag nadaanan ng camera ng mga ganyang malaking channel, lalo na si Idol Ivana, ay mapapaganda po talaga at mapapaayos ang buhay ni Tatay Jesus, no? So congrats kay Tatay Jesus kasi isang Ivana Alawi yung nakahagip ng iyong istorya ng buhay. Thanks God, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil sa mabuting kamay, kumbaga napunta sa mabuting kamay si Tatay Jesus. At sa family po ni Tatay Jesus, pasalamatan niyo po yung Panginoon kasi sa 5 taon na hindi niyo siya nakapiling ay ligtas siya, hindi napahamak buhay. Sa loob ng 5 taon na nagpalaboy, buhay siya, hindi nagkasakit, malusog, at yun nga ay naging concern pa sa isang babaeng buntis. Alam niyo po kasi yung sa palagay ko lang, yung naramdaman noon ni Tatay, pulubi rin ako, tapos pulubi rin to. Kung ano yung nararanasan ko, nararanasan din nito, kaya tutulungan ko to, parang ganon. So ayos. And then doon naman sa issue, sana ay okay na yon. Ayan. So ngayon nga ay nandyan sa Matacon, so sana safe yung pag-uwi nila Idol Ivana. Nakita ko yung kapatid niyang lalaki andun, syempre pinakang pinakang bodyguard na rin ng ate niya, at syempre yung mga staff. Ayan. Ibang-iba sa yung itsura niya sa vlog kumpara sa personal. Ibang-iba. Ang puti. Yung kuha nung may upload sa Facebook. Ang puti. So, papasana all ka na lang talaga. Ayan. Kaya sabi ko, gawa ka agad ako ng vlog. Ayan. Kasalukuyang nasa Matacon Albay ngayon si Idol Ivana. Yan lang yan, siguro yung distansya dito sa amin sa tinitirahan ko is 4 na kilometro. 4 na kilometro yung layo niyan.
So napakalapit lang. 4 kilometer. Agos, tapos Matakon. Yan. Be, yung Matakon, yung Paliko-Palibon? Ah? Yung Matakon? Yung Paliko-Palibon? Yung may LCC? Doon nga. Doon ako lumiko. Mismo ano pala, kalugar pala nung na-interview natin. Doon pala mismo. Pero parang looban yung itsura. Nakita nyo naman po sa video, parang bundok-bundok siya. Kasi kung dito sa gilid ng Calzada Diversion, ano siya, may mga lugar po kasi na looban pa, yung mga papasok. So nag-umpisa na naman po yung ulan. At i-upload natin to kaagad. Nasa Matakon, Albay. Ang Matakon po, barangay sakop ng Pulanggi. Barangay ang Matakon, no? Sakop ka Pulanggi. Ang nakakasakop po niyan, Pulanggi. Ang Pulanggi bayan. Ang Matakon barangay. Matakon, Pulanggi, Albay. Ayan. Ang province nila, Albay. So malapit lang po pala dito sa Bato si Tatay Jesus. Pag uwi nila Idol Ivana, daan kayo dito sa may San Miguel Crossing. Bili kayo ng pasalubong pansit bato. Pero alam ko naman na na very familiar na yan, lalo na yung mga staff niya, yung mga nakakaalam. Pagbalik, dadaan yan. At saka yung mga kapamilya ni Tatay Jesus, baka padalahan yun sila ng pansit bato. Kasi yan ang laging pasalubong dito sa amin at pinapadala kung sino man yung mga galing Manila. At pag natikman nyo, napakasarap po ng pansit bato. Proud to be a Batueño, no? Ang pinagmamalaki natin. Kahit saan dito sa Pilipinas, hindi magpapatalbog ang pansit bato, no? Walang kupos yung lasa. Kaya ayan, panigurado may dala yun sila. At syempre thanks God dahil safe yung biyahe nila from Manila to Bicol to Matakon. So salamat din sa mga kapatid ko na tutulog sana ako kasi nag-send sa akin sa Facebook. Sabi nila, kuya, nasa Matakon ngayon si So di naman tayo pwedeng makapunta-punta doon kasi may vlog yun. Pwede yun, ito nga reaction video natin. Then masabayan natin. Si Tatay Jesus po ay ngayong araw, December 11, ay nakauwi na po. Thanks God, nakauwi na po sa kanyang lugar matapos ang vlog na nangyari, ang buntis prank ni Idol Ivana. Tatay Jesus po ay formally nakauwi na po dito sa kanyang probinsya. Tapos na po ang kanyang paghihirap, kanyang pag-alagala kung saan sa Metro Manila na napakalapit sa disgrasya, kapahamakan. Pwede siyang masagasaan, pwede siyang matripan ng kung sino-sino mga luko-luko sa Manila. Pwede siyang gamitin, kasangkapan sa mga illegal na gawain. Pwede siyang malason, yung mga kinakain. Kung siyempre pag gutom na, kung ano na lang yung pinupulot. Kaya laking pasalamat po talaga natin kay Idol Ivana. Ayan. At sana ay marami pang matulungan ng iyong channel at mabigyan ng pag-asa sa buhay. At huwag mong itigil yung ganyang gawain. Yung mga bash, normal yan. Vlogger tayo. And then salamat din sa tulong mo. Papasalamat ako sa inyo, sa iyong mga staff, sa iyong family, na meron tayong nabablog, meron tayong content. So marami po ang natutulungan mo, pati kaming mga vlogger, nagkakaroon kami ng content, no? So
yun na ang ano namin hindi lang magka-content sana katulad nga nung vlog ko nung nakaraan. Yun nga, nagmakasakala akong malukit yung ano, yung family, yung pinakang lugar. Kaso nag-field tayo at ngayon ay nalaman na natin yung eksakto. Yung pangalan Matakon, hindi pa natin alam yung talagang kung saan sa Matakon. So labis ang tuwang nararamdaman ngayon ng family ni Tatay Jesus. Kasi na-experience din namin yan noon. Yun nga, 1 buwan lang. Tita ko na matagal na panahon na rin hanggang nga ngayon hindi naman na nakabalik sa dati. Matagal na siyang nasiraan ng hindi na po siya normal hanggang ngayon. At dala nga ng kanyang kondisyon, 2017 nawala po siya. 1 buwan pong nawala. So grabe, walang tigil yung paghahanap ng mga kapatid niya, mga si mama, mga tita ko. Nagkaano sila sa radyo. Hanggang sa isang araw, may nagtip na nasa ano daw, bayan ng Buhi sa may dadaan sa may Iriga City. Yan, kung saan matatagpuan ang sinarapan, tabyos at ang masarap na tilapia. Yan, matatabang tilapia. Bayan ng Buhi. Doon pala siya napunta. Sumakay ng jeep sa Nabwa. Nakapunta ng Buhi. At nag 1 month siya doon. At buti na lang kasi yung bayan ng Buhi ay mga kilala yan sa mga makajos, mga banal. Yung majority dyan mga banal. O talagang ano, mabait. At wala namang nag lapastangan sa tita ko. At nabuhay siya ng sa loob ng 1 month dyan sa pamilihan, sa market. Dan daw siya mga siguro yung mga may karinderya pinapakain. Yan. At may nagtimbre na dalian nyo. Sakto na sa serbisyo pa nun yung tito ko na sundalo, army. Pinuntahan kagad nila at yun, confirm yung matagal nang hinahanap. So 1 month lang yun, halos hindi kami nun patahimik. Ay ano ba kaya itong si Tatay Jesus na 5 years na wala, walang balita. Hindi ko nga alam kung baka iniisip nung pamilya na siguro dito sa Matakon, baka may trabaho, wala lang kontak, hindi nila alam na palaboy na pala. Masaklap. Kaya yung mga wag nating ihuhusgahan yung mga palaboy dyan sa Manila. Kasi hindi natin alam. Hindi po lahat ng palaboy dyan ay baliw. Yung iba dyan ay matino. Talagang sadyang wala silang kapamilya na magmamalasakit sa kanila at pinili na lang nilang maging ganyan. Maging palaboy dyan sa Manila. Kung saan natutulog. Ang diskarte niya nila is karton. Lalo na yung karton ng refrigerator. Ginugunting yan nila, inuunat yan. At doon na sila matutulog yung karton. Yung iba, yung karton ng malalaking yung refrigerator, binubuo yun nila. At doon yun na daw yung papasok sila doon at yun na daw yung bahay nila. Kasi nung nag-training ako unang training ko sa security guard dyan sa Pitwason, mga bata, tuwang-tuwa na sila doon sa sabi, ganda ng bahay namin, aircon to. Tapos papasok mo sila doon, makapal na karton, karton ng isang appliances. Sabi ko, simpleng tuwang-tuwa sila. Yun na yung kinasanayan nila eh. Tapos yung mga magulang naman nangangalakal tuwing gabi. Andun yan, pinakatirahan nila yung poste ng Meralco sa may kanto, may bandang sulok. Doon na sila, tagi-isang karton.
Kaya napakaswerte natin na meron yung iba sa atin ay may mga kamag-anak sa Manila. Kasi yung iba wala. Kaya pinipili na lang nila. Yung iba sa ilalim ng tulay. Yan, para meron lang ano. Yan. Tapos sa umaga, kalakal. Yung iba, napipilitan na maging masama. Naging snatcher para mabuhay lang. Kaya huwag natin uusgahan yung mga nandyan. Kasi sa ngalan ng kagutuman ay para hindi magutom, napipilitan na lang. Yung iba hindi naman. Yung mga mabilis bumigay sa sitwasyon ay nangyayari talaga yung ganyan. So abangan po kapag gumanda yung tatry natin na pag kahit makauwi na yun sa idol. So itatry natin na makapunta. Si Kuya Noli nag-chat sa akin. Meron daw siyang vlog. Tingnan natin kung i-upload na yun ni Kuya Noli. So basta ito-upload ko na ito mamaya. Pinaka natin. Yan, kasalukuyan na nasa mata ko na albay. O yun lamang po. Alamid Striker po. At lagi tayo nakasubaybay sa journey ng buhay ni Tatay Jesus. So, masaya po ako, Tatay Jesus, na nakauwi ka na. Ayan. Bye-bye!